ika-10 baitang seksyon emerald. Ang aking kasuotan ay kimon at saya. Ito ay tradisyonal na kasuotan ng kababaihan na nagmula sa Visayas, partikular sa Cebu. Ito rin ay sinusuot tuwing may eleganteng okasyon katulad ng pista, kasal, or pang-araw-araw. Ito rin ang ating naging kasuotan noong panahon na tayo ay sinasakop na ng mga Espanyol. Isang maayong buntag sa inyong lahat. Ako po si Daniel Guido Reyes. Inirepresenta ang Section 10 Emerald. Ang aking pong kasuotan ay barong at salawal o tinatawag po natin itong damit pambaba. Ito po ay partikular na gawa ng mga Tagalog. Ngunit makikita po natin itong suot ng mga Cebuano tuwing may okasyon silang pista or kasal. Ikalawang kalahok, Pearl. Hanggang sa dalampasigan, may tinig na isang pinagmulan. Wikang Filipino, gabay ng puso, dito nagsisimula ang pagkakabuo. Isang wika, isang bansa, nagbubuklod sa ating alam. Magandang araw po sa inyong lahat. Kami po ay Section 10 first. Ang aking pangalan po ay si Charles David Escayanan. At ako naman po ay si Ashley Christine Carter. Ang aking kasuotan po ngayon ay isang yakang tribe. Ang aking mga nagamit na ginawa po namin itong suot. Nagmula po ito sa mga recyclable materials. Ang yakang tribe po ay mayroong tradisyon, kulturang kabayo. Tumitigala po sila bilang pag-iyak. Ang aming kasuotan naman po ay nagmula sa Luzon na kung tatawagin ay Filipiniana. Ang Filipiniana po ay isang makabagong interpretasyon, tradisyonal na nagsusuot ng mga kababaihan sa Pilipinas. Yun lamang po, maraming salamat. Tiglat mapipit, pinanday ng kasaysayang di malimutan. Wika'y sagisag ng Ikatlong kalahok, Quartz. Kaisang digma, Tagalog, Bicol, Ligaylon, Cebuano, tinig ng bayan, saan ka man naroroon. Isa ang puso, isa ang landas, sa wikang mahal tayo'y wagas. Manatilihin, huwag nating sayangin, katutubong wika ating palaguin. Isang wika, isang bansa, bukod sa ating alaala. Buenos dias, aming mga guro. Ang nga po pala si San Martin Kalaykay, nagmula sa baitang, ika-10 baitang pangkat words. Ang aking kasuotan ay barong Tagalog. Nagmula ito sa mga Pilipino. Ipapaliwanag ko ang dalawang uri nito, ang kahalagahan. Ang kahalagahan nito, nagpapakita ito ng respeto bilang pagsuot natin ito sa mga okasyon na tradisyon. Ito ay magagamit natin mga pangkasal na tradisyonal na gawain natin mga Pilipino. Buenos dias! Ako nga po pala si Sanchez Mos na nagmula sa airport. Ang aking po kasuotan ay modernong Maria Clara. Ang Pilipiniana ay nagsisimbolo ng pagmamahal sa bayan at pagiging mahingit. Ang sabi daw nila ay kailangan palagi daw ang dalaga ay kailangan mahingit at respetuhin. Kaya balot na balot sila. Ngayon man po, maraming salamat. Eso es todo. Gracias. Ika-4 na kalahok, Garnet. Pinagmulan, wikang Filipino, gabay ng puso, dito nagsisimula ang pagkakabuo.
Ginobra na nagmula sa baitang 10 pangkat Garnet. Magandang umaga nga po sa inyo lahat. Ako nga po pala si Ginoong Fred Vincent Garcia na nagmula sa ika-10 pangkat Garnet. Maraming salamat. Maligayang buwan ng wika sa inyo. Ika-5 kalahok, Aquamarine. May sariling tinig, ngunit isa ang diwang masigla't matipid. Pinanday ng kasaysayang di malilimutan, wika'y sagisag ng ating kalayaan. Yo, pakinggan mo ko sa bawat linya, wika'y sandata sa gitna ng digma. Tagalog, Bicol, Hiligaynon, Cebuano, tinig ng bayan saan ka man naroroon, bro! Magandang umaga sa inyong lahat. Magandang umaga sa mga hurado. Ako nga pala si Daniel Crucio Reyes, kumakatawan sa pangkat Aquamarine. Magandang umaga sa inyong lahat. Ako si Kim Bernadette D. Nunez, kumakatawan sa 10 Aquamarine. Ang aking kasuotan ay barat saya na kumakatawan sa relihiyon ng mga Pilipino na kung saan ito ay ang kanilang kasuotan na madalas silang nasusuot. Ito ay yari sa recycle na materyales na kung saan ito ay kumakatawan sa flag ng ating bansa. Ito ay galing sa Luzon at madalas itong ginagamit sa mahalagang okasyon gaya ng pista at mga kaarawan. Ang barong ay ginakita sa mga kalalakihan. Ito ay galing sa Luzon. Makita ito sa mga halagang kaarawan katulad ng mga kasal. Yun lang po, maraming salamat. Mahalin ang ating lahi. Maraming salamat po. Ika-6 na kalahok, Amethyst. Mula sa kalupaan ng galing sa karagatan, nandito na, mula pa sa Ifugao ang aming kasuotan, na kung tawagin ay bahag. Ako si Jeremy Nonoy mula sa 10 Amethyst. Ang aking kasuotan ay sumisimbolo ng pagkakalilandan, kultura, pamana, at pagmamalaki sa Ifugao. Ito rin ay makapangyarihang simbolo mula sa Ifugao. Maphad on aglo, ki itakayum amin. Magandang umaga sa inyo lahat. Ako si Eliza Rin Silviderio mula sa 10 Amethyst. Ang aking kasuotan ay mula sa Ifugao, Tierra, at Katutubong Tribo. Ang aking damit ay tinatawag na lama, at ang aking pambaba ay ampuyo, at ang sinturon ay baklo, at ang aking kwintas ay inipol kung tawagin. Ang kahalagahan ng kasuotan ng nagpapakita ng yaman sa tradisyon at kasaysayan. At kami po ay naniniwala sa kasabihang walang ibang aanga sa iyo kundi ang tunay na Pilipino. Maraming salamat po. Wika'y sagisag ng ating kalayaan. Yo, pakinggan mo ko sa bawat linya, wika'y sandata sa gitna ng Ika-7 kalahok, Jade. isa ang puso, isa ang landas, sa wikang mahal tayo'y wagas. Manatilihin, huwag nating sayangin, katutubong wika ating palaguin. Isang wika, isang bansa, nagbubuod sa ating alaala. Paglinaw Isang pinagpalang araw sa inyo, mga kagalang-galang na Pilipini at Ginoo. Nalan
ko ay Francine Cherries Garcia. At ako naman si Ginoong Kiel Lakisa mula sa ikasampung baitang pangkat J. Kami ay naniniwala sa kasabihang itinura ni God Jose Rizal na ang taong hindi minamahal ang sariling wika ay daig pa ang malansang isda. Marahil nagtataka kayo kung bakit ito ang aming kasuotan. Hayaan niyo hong ipakilala namin ang aming kasuotan sa bawat isa. Pilipinyana ang aking kasuotan. Ito ay gawa sa makapal na tela at kapag ito ay hinawakan ay madispa. May palamuti itong bulaklak na kumikinang pumaw sa ating mata. Tradisyonal itong sinusuot ng mga kababaihan sa Pilipinas sa iba't ibang kapuluan. Ito ay sinusuot kapag may buwan ng wika at sinusuot ito ng mga kataas-taasan sa pamahalaan. Ang aking kasuotan ay tinatawag na Barong Tagalog mula sa lugar ng Laguna. Ginabi at ginawa gamit ang bahay uod. Ngayon, sinasabi ko sa inyo, ginagamit ang Barong Tagalog sa mga tradisyonal na pamamaraan. Tulad doon, ang Barong Tagalog ay ginagamit doon ng mga kalalakihan o mga taong may mataas na estado sa pamumuhay. Ngayon, sa kasalukuyan, ginagamit ang Barong Tagalog ng mga taong ikinakasal, ng mga taong mayapa, ng mga taong may posisyon sa kataas-taasang pamahalaan. Maraming salamat po. Ayun lamang, mula sa pangkat J. Ikawalong kalahok, Sandfire. Isang makabulong araw sa inyong lahat. Ako si Binibining Tricia May Lagumbay. At ako si Ginoong Alex Jed Pacheco. Mula sa Sapiro. Magandang umaga po sa inyong lahat. Ang aking kasuotan ngayon ay modernong Balinsaya. Ang Balinsaya ay galing sa panahon ng mga Kastila at sa mga kababaihan ay ito ay sumisimbolo ng mahinhin, magalang at may dangal. Ang pagsuot nito ay nagsisimbolo ng isang pagpapakita ng kulturang Pilipino. Magandang umaga sa inyong lahat. Ang aking kasuotan na Barong Tagalog. Ang Barong Tagalog ay nagsimula nung pananakop ng mga Kastila. Naglagay sila ng panatuntunin sa mga Pilipino na dapat ang mga Pilipino ay nakabarong Tagalog. Dahil sa mga Kastila, parang yung kasuotan nila is simbolo ng pamumuhay mo. For example, parang mataas ka or mga edukado and then mga mayayaman. Dapat pa rin silang sumunod. Kaya nabuo yung magandang klase ng Barong Tagalog, which is ito. Mabuhay ang kulturang Pilipino! Maraming salamat po! Ikasyam na kalahok, Diamond. Gabay ng puso, dito nagsisimula ang pagkakabuo. Isang wika, isang bansa, nagpupulot sa ating alaala. At tutulong sa itay, yaman ang ating pagkakabuo.
Hiyaan nga dede ko kit, Neri J. Patiag. Yahiyaan nga dan, Kuket, Avery Mayor Rihanna Salvi Espino. Ang aming kasuotan ay nagmula sa tribo ng Ifugao na isang lalawigan sa isang rehiyon sa Cordillera. Ang kanyang kausuotan ay nagangalang Wano, habang ang sa akin naman ay nagangalang Ampuyo o pwede rin Tagpis. Ito rin po ay sumisimbolo ng mga ritual na ginagawa sa pag-aani o panananim ng mga tribong Ifugao. Akin naman pong ipapakilala kung ano ang mga materyales na aming ginamit. Gumamit po kami ng balahibo sapagkat ito ay sumisimbolo sa katapangan at kadakilaan ng mga taong nakatira sa Ifugao. Gumamit naman po kami ng tela para sa iba't ibang kulay dahil ito po ay nagbibigay ng ganda at bawat kulay po ay nagbibigay ng malalim na kahulugan. Halimbawa po nito ay ang telang kulay pula. Ito po ay sumisimbolo sa dugo ng aming mga ninuno. Gumamit din po kami ng mga lumang papel. Ito po ay ginamit po namin pandagdag dekorasyon. Sa paggawa po namin ng kasuotan ay hindi po kami naglabas ng pera. Bagkus nagtulong-tulungan po kami upang mabuo ito. Kami ay nagmula sa kasampu ng diamante. Muli, ihayaan Avery Mayor Rihanna Salvi Espino. Hiyaan gadan, Kuket, Neri J. Patiag. Maraming salamat po. At ang huling kalahok para sa baitang ika-10, Ruby. Maayong adlaw sa ating lahat. Buenos dias a todos. Soy Binibining Glyzel Esteban. At ako naman si Ginoong John Paul A. Soriano. Mula sa section Ruby. Ang aking kasuotan ay tinatawag na Demure Filipiniana. Sumisimbolo ito ng kahilingan ng isang babae na nagbibigay ng kagandahang loob ng isang tunay na Pilipina. Pinili ko ito upang ipakita ang pagiging simple, elegante at respeto. Sa bawat tupi ng saya at bawat detalye ng tela, dala ko ang pagmamahal ko sa ating kultura. At ang aking barong naman ay ivory barong. Ay naglalaok ng ilang nakastilong aksidente ng iyong formal na kasuotan at pormilong paraan upang buuin ang tradisyonal na barong. Tagalog habang pinapatila pinakamataas sa panampatay ng kagandaan, masalin at pag-usap-usapan. Mahalin natin ang ating kultura. Mabuhay